Kilat News Updates. Mga balita ngayon, nagbihis pulis sa Halloween party sa Makati humingi ng public apology. Visiting Forces Agreement nilagdaan ng Pilipinas at Canada. Mga bayani ng Korean War sa Busan, pinarangalan ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsadya sa National Police Commission o NAPOLCOM ang individual na si Daryl Da Isidro na nagbihis bilang pulis sa isang Halloween party sa Makati at tapos mag-viral ang kanyang mga larawan sa social media. Sa press conference kaninang umaga, personal na humingi ng tawad si Isidro at iginiit na wala siyang intensyong bastusin ng mga pulis at ang organisasyon. Ang nais lamang niya, aniya, ay simpleng makibahagi sa kasiyahan ng Halloween. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Ralph Calinisan, tinanggap niya ang apology, hindi na isa-serve ang show cause order at umaasang maging leksyon nito para hindi pa marisa. Binigyang diin ni Calinisan na ang paggamit ng PNP uniform bilang costume ay isang paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code. Lumagda ang Pilipinas at Canada sa isang makasaysayang status of Visiting Forces Agreement o SOVFA nitong linggo na magpapahintulot sa dalawang bansa na magpadala ng kani-kanilang mga puwersa sa teritoryo ng isa't isa at lalo pang magpapatibay sa defense cooperation. Nilagdaan ang kasunduan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Canadian Minister of National Defense David McGuinty sa Makati matapos ang kanilang bilateral meeting. Ayon kay Teodoro, bagamat maituturing na matatag na ang ugnayan ng dalawang bansa sa information sharing at people-to-people ties, inaasahan ng SOVFA na magpapatatag pa sa ugnayang ito sa mas matagal na panahon. Binanggit din niya na mahalaga ang kasunduan sa pagpapalawak ng kooperasyon sa maritime security, humanitarian assistance, disaster response at cyber defense. Tinawag naman ni McGuinty na deliberate choice ang unang ganitong klase ng kasunduan ng Canada sa ibang bansa sa Indo-Pacific region. Ang kasunduan sa Canada ay ang ikalima para sa Pilipinas matapos ang mga naunang SOVFA sa Estados Unidos, Japan, Australia at New Zealand. Sa pagtatapos ng kanyang pagbisita sa South Korea, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng korona at pagtatanim ng puno sa United Nations Memorial Cemetery sa Busan bilang pagpupugay sa 7,420 na sundalong Pilipino na lumaban sa Korean War. Kasama ang unang ginang Lisa Marcos, binigyang diin ng Pangulo na ang kabayanihan ng mga miyembro ng Philippine Expeditionary Forces to Korea o PEFTOC ang contingent ng mga sundalong Pilipino na ipinadala sa bansa upang lumaban sa Korean War mula 1950 to 1953 bilang bahagi ng United Nations Command. Pinuri naman ni South Korean President Lee Jae-myung ang Pilipinas bilang special friend na nag-alay ng dugo at tapang para sa kalayaan ng Korea. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.